Eto na nga ang news sa pang Kim Pao, Kim Chiu at si Yan Lim. Nabuhay na naman ang issue. Naku, ayaw na naman ng mga fanay ang ganito ha. Kasi nga habang may project si Sian, Kuya Romel, talagang hindi pwedeng nakakabit palagi yung pangalan ni Kim Chiu. Pero syempre masaya naman na sila sa isa't isa, lalong-lalo na si Kim. Ang ganda nung kanyang career. Napanood mo ba yung kanyang latest vlog? Masayang-masaya siya, lalong-lalo na sa business side niya, 'di ba? Dahil nga nakabanding nga niya, katulad nga ng sinabi natin nung nakaraan, nakabanding niya yung CEO ng original na may-ari ng kanyang negosyong bag sa Thailand. Yes, Anong diba? masasabi At mo dyan? banding-bandingan sila. Baka sinasabi ni Kim Chiu, Ma'am, babaan nyo ng presyo kasi nga mababa yung benta ko sa Pinas. Gumagano si Kim. Pinagbigyan ano naman pa- siya ni CEO. ano pa sinabi? Sabi Ano niya, pa? naman because I love you, because I love all your fans. That's why I'll give you more Uy, baka umay maniwala sila. Hindi siya Emi lang po ito. Hindi siya Emi lang mga natin. close-closean mo na. di ba? Bakit si Sir Hill at saka si Sir Ray, pag sabi na, Sir Ray, magpakain kayo ng pansit. Dahil mahal niya tayo, nagpapamirenda sa staff, Ang di ba? babait nila, no? Ganon. Oo, So, pero ganun hindi, din. going back nga kay Sian, dahil siya pa rin naman ang ipinapakita dyan, di ba? Parang parang tama na, di ba? Minsan nga, di ba, pagka pinaglalaroan ginagawang bunot, pinaglalaroan si Kim ng mga kasama niya doon, lalong-lalo na pag pinag-uusapan yung mga heartbreak, yung mga ganon. Hindi naman ako nang iwan na, di ba? Ako ay iniwanan. Parang hindi naman ako yung nag-block, no? Pero Parang minsan ganon. kasi dahil si Kim Chiu naging bahagi ng buhay ni Sian, At ni hindi Gerald. talaga Oo, hindi hindi mo talaga maaalis. pwede maalis yung mga ganun. Minsan sa isang press con matanong sila ng Correct. di ba? So, ikaw, di ba, sinasabi na kahit Pero kayo ba? Oh. Pero kayo ba, 'di ba, syempre ang Josh Lia nagkaroon Nagkabalik sila ng tambalan. reunion project, nagbalik. Kayo ba? Sa palagay niyo ba papayag si Kim na makatrabaho muli si Sian? Parang Ako hindi. sa Kung ting- sinabi niya na willing siyang i-direct, si Kim kaya papayag na ma-direct ng isang Sian Lim? Sa palagay ikaw, debate ito? Ay, Ano ba? Ito Hindi, hindi, bilang kanya-kanya sagot, Kanya-kanya lang ano lang naman ito. Bilang sagot Oo. dun sa willingness Oh, ni ni Sian na Sian. idirihe siya sa isang rom-com. Dahil kilala ni Sian di ba, meron siyang, bakit hindi ka crush ng crush mo, biya pelikula nilang Blockbuster ginawa. yun. Blockbuster yun, Oo. di ba, ginawa nilang dalawa yun. Kaya alam ni Sian na ang forte talaga ni Kim ay nasa rom-com. So kayo ba tatanggapin kaya ni Kim sakaling idirect siya ni Sian? Ako kung doon na. sa Ikaw tingin muna. ko, Ikaw muna. Parang I doubt. Oh. Parang feeling ni kasi once na tinanggap pa yun ni Kim, siyempre mapapag-usapan yung past. Hindi po pwedeng hindi mapag-usapan kasi naging sila for almost 11 Kagaya na years. sinabi diba? natin kanina, di ba? So, parang sa tingin ko, hindi na rin yung tatanggapin kasi baka biglang issue na pwedeng hindi pa naman umamin ng Kim pa. Ay, baka naman sabi nga, di umano break na si Iris at saka si Sia. Baka manumbalik yung feelings sila sa isa't isa dahil wala na sila pang karelasyon, wala pang pag-amin ng Kim Pao, di ba? Baka lagyan yun ng gawan ng anggulo ay nagkakamabuti just for the promo ng movie na gagawin niya kung tatanggapin pa yan ni Kim. So, I tinanggap doubt niya ang Gerald tsaka nun, di ba? before. Kasi tinanggap pareha sila niya ng same management. Oo. And ngayon, magkaiba na naman sila ng management. Pero actually, yung pagtanggap nila ng Kimeral before, hindi na tinangkilik ng mga fan niya. Hindi malakas yung rating nun. Kasi alam ng mga panay na kahit isip sila, hindi lang sila mag-jowa. So, ba't namin tatangkilikan? Gusto namin yung totoo kayo na. Diba? Parang Pero debate ako, lang at ang haba ng ano mo, di Hindi. ba? Siya naman. Hindi yung tatanggapin. Talaga? Hindi, Ang haba. Kim Chiu. Oh. Di ba, Kim, hindi mo yung tatanggapin for sure. So parang yun lang ang naiisip mo, di ba? Oo, siya Ako may naman, idea. ako naman naiisip ko, siguro ganito, kunwari lang naman, di ba? Para hindi masaktan yung mga fans ni Kim at saka ni Sian, pwede siguro magsabi rin si Kim na hindi sa ngayon. Yung gano'n. Oh, Ganun lang hindi ang naiisip. Hindi sa ngayon. Ikaw talaga, sinarado mo na hindi na eh. Hindi sa ngayon. For Pwede now. magkaroon. Oo. Pero pwedeng sa mga future, pwedeng tanggapin. Pero for now, I Oo, doubt. yun ang hindi yan iniisip ko. tatanggapin. Correct. Kayo ba, mga Kim Pao, gusto nyo ba mag-work together ang Kim Si ulit? At sa tingin nyo ba, may engagement, di ba? Kayo ba, sa tingin nyo ba, tatanggapin pa o papayag si Kim to work again with her ex? Dapat pala nilagay natin yan sa debate. No?
Nagdebate. Tayo, ayos Oo, sayang, nagdebate yan tuloy tayo. Okay, on the spot debate yun Oo. na. Pero Hi, ako, hindi ngayon. Maaaring Okay. sa darating na panahon at magtatagal pa. Yes, at saka batiin natin si si Teresa. Pera ng Encantadia. Hindi. Puso mo na wala tuloy ako. Wag na nga. Mukhang nabuhay ulit ang issue tungkol kina Kim Chiu at Sian Lim na dati ring naging sentro ng maraming usapan dahil sa kanilang personal at profesional na relasyon. Kapag ganitong mga lumang issue ang bumabalik, kadalasan may trigger, maaring interview, bagong project, social media post o komento ng fans. Narito ang mahabang balancing reaction ko. Natural lang na pag-usapan ulit ng publiko ang isang dating tambalan o relasyon na naging malaking bahagi ng showbiz history. Malaki ang naging impact ng Kim-Si tandem noon, kaya hanggang ngayon may emotional investment pa rin ng fans. Pero mahalagang tandaan na habang may interes ang publiko, may karapatan pa rin ng mga artista sa personal nilang buhay at pag-move forward. Sa ganitong sitwasyon, madalas nahahati ang fans. May mga gusto pa ring balikan ng nakaraan, may mga tanggap na ang pagbabago at sinusuportahan ang kani-kanilang landas nila. May ilan namang nagiging masyadong invested at nagkakaroon ng fan wars. Mas healthy kung ang focus ay sa career growth ng dalawa, pareho naman silang patuloy na gumagawa ng projects at nag-i-evolve bilang artists. Ang pag-ungkat ng lumang issue ay pwedeng makadagdag sa ingay, pero hindi na dapat ito maging dahilan para sa negativity o pang-aaway online. Dagdag pa, showbiz is always moving forward. Love teams change, partnerships evolve. Mas mahalaga ang respeto sa present situation ng bawat isa. Ang tunay na suporta ng fans ay nakikita sa paggalang, hindi lang sa pagpanig. Ang masasabi ko sa balitang nabuhay ulit ang issue ni na Kim Chiu at Sian Lim ay hindi na ito nakakagulat sa mundo ng showbiz. Kapag may bagong ganap, interview o social media buzz, madalas talagang bumabalik sa usapan ng mga dating relasyon at tambalan, lalo na kung malaki ang naging impact nila sa fans noon. Narito ang mas malalim na pananaw. Una, bahagi ito ng showbiz cycle. Ang mga dating love team o relasyon na naging popular ay laging may afterlife sa publiko. Kahit matagal na, may mga fans at netizens na patuloy na nagre-revisit ng past moments, kaya mabilis muling uminit ang usapan. Ikalawa, may emotional attachment ang fans. Hindi lang projects ang sinusundan ng fans, pati personal stories. Kaya kapag may bagong pahayag o haka-haka, mabilis itong kumalat at lumaki. Ikatlo, mahalaga ang respeto sa present. Pareho ng may kanya-kanyang direksyon sina Kim at Sian sa karir at personal na buhay. Mas makabubuti kung ang diskusyon ay hindi nagiging maninira o mapanghimasok. Ang growth ng artists ay hindi dapat nakatali sa lumang issue lang. Ikaapat, mas magandang tingnan ng karir, hindi lang ang issue. Mas makabuluhang pag-usapan ng mga bagong proyekto, acting growth, bagong collaborations, individual achievements. Sa huli, ang ganitong balita ay bahagi ng entertainment news, pero ang tunay na mahalaga ay kung paano tayo bilang audience magre-react, may respeto, balanse at hindi nagpapadala agad sa intriga. Sa mundo ng showbiz, normal na may mga lumang issue na muling nabubuhay, lalo na kung ang mga taong sangkot ay malalaking pangalan at minsang naging bahagi ng isang sikat na tambalan o relasyon. Sina Kim Chiu at Sian Lim ay hindi lang basta artista noon sa mata ng publiko. Naging simbolo sila ng isang era ng love team culture. Kaya kahit lumipas na ang panahon at nagbago na ang sitwasyon nila, may mga fans at netizens na patuloy na bumabalik sa kwento nila. Pero mahalagang tingnan ito sa mas mature na perspektibo. Una, ang pagbabalik ng issue ay hindi laging nangangahulugang may bagong conflict. Minsan, sapat na ang isang lumang clip, throwback post o haka-haka para muling magliyab ang usapan online. Sa panahon ng social media, mabilis mabuhay ang lumang naratibo kahit walang bagong konkretong pangyayari. Dito pumapasok ang responsibilidad ng audience na maging mapanuri. Hindi lahat ng umiinit na usapan ay may bagong laman.
Ikalawa, dapat kilalanin na ang mga artista ay nagmo-move forward bilang professionals at bilang tao. Ang mga relasyon, tambalan at career paths ay nagbabago. Hindi makatarungan na ikulong ang isang artista sa nakaraan niyang partnership lang. Parehong may kanya-kanyang direksyon ngayon sina Kim at Sian sa career at personal na buhay. Mas makabubuti kung ang diskusyon ay hindi nagiging maninira o mapanghimasok. Ang growth ng artists ay hindi dapat nakatali sa lumang issue lang. Ikaapat, mas magandang tingnan ang career, hindi lang ang issue. Mas makabuluhang pag-usapan ng mga bagong proyekto, acting growth, bagong collaborations, individual achievements. Sa huli, ang ganitong balita ay bahagi ng entertainment news, pero ang tunay na mahalaga ay kung paano tayo bilang audience magre-react. May respeto, balanse, at hindi nagpapadala agad sa intriga. Sa mundo ng showbiz, normal na may mga lumang issue na muling nabubuhay, lalo na kung ang mga taong sangkot ay malalaking pangalan at minsang naging bahagi ng isang sikat na tambalan o relasyon. Sina Kim Chiu at Sian Lim ay hindi lang basta artista noon sa mata ng publiko, naging simbolo sila ng isang era ng love team culture. Kaya kahit lumipas na ang panahon at nagbago na ang sitwasyon nila, may mga fans at netizens na patuloy na bumabalik sa kwento nila. Pero mahalagang tingnan ito sa mas mature na perspektibo. Una, ang pagbabalik ng issue ay hindi laging nangangahulugang may bagong conflict. Minsan, sapat na ang isang lumang clip, throwback post o haka-haka para muling magliyab ang usapan online. Sa panahon ng social media, mabilis mabughay ang lumang naratibo kahit walang bagong konkretong pangyayari. Dito pumapasok ang responsibilidad ng audience na maging mapanuri. Hindi lahat ng umiinit na usapan ay may bagong laman. Ikalawa, dapat kilalanin na ang mga artista ay nagmo-move forward bilang professionals at bilang tao. Ang mga relasyon, tambalan at career paths ay nagbabago. Hindi makatarungan na ikulong ang isang artista sa nakaraan niyang partnership lang. Parehong may kanya-kanyang direksyon ngayon sina Kim at Sian sa career at personal na buhay. Mas makabubuti kung ang diskusyon ay hindi nagiging maninira o mapanghimasok. Ang growth ng artists ay hindi dapat nakatali sa lumang issue lang. Ikaapat, mas magandang tingnan ng career, hindi lang ang issue. Mas makabuluhang pag-usapan ng mga bagong proyekto, acting growth, bagong collaborations, individual achievements. Sa huli, ang ganitong balita ay bahagi ng entertainment news, pero ang tunay na mahalaga ay kung paano tayo bilang audience magre-react. May respeto, balanse, at hindi nagpapadala agad sa intriga. Sa mundo ng showbiz, normal na may mga lumang issue na muling nabubuhay, lalo na kung ang mga taong sangkot ay malalaking pangalan at minsang naging bahagi ng isang sikat na tambalan o relasyon. Sina Kim Chiu at Sian Lim ay hindi lang basta artista noon sa mata ng publiko. Naging simbolo sila ng isang era ng love team culture. Kaya kahit lumipas na ang panahon at nagbago na ang sitwasyon nila, may mga fans at netizens na patuloy na bumabalik sa kwento nila. Pero mahalagang tingnan ito sa mas mature na perspektibo. Una, ang pagbabalik ng issue ay hindi laging nangangahulugang may bagong conflict. Minsan, sapat na ang isang lumang clip, throwback post o haka-haka para muling magliyab ang usapan online. Sa panahon ng social media, mabilis mabuhay ang lumang naratibo kahit walang bagong konkretong pangyayari. Dito pumapasok ang responsibilidad ng audience na maging mapanuri. Hindi lahat ng umiinit na usapan ay may bagong laman. Ikalawa, dapat kilalanin na ang mga artista ay nagmo-move forward bilang professionals at bilang tao. Ang mga relasyon, tambalan at career paths ay nagbabago. Hindi makatarungan na ikulong ang isang artista sa nakaraan niyang partnership lang. Parehong may kanya-kanyang direksyon ngayon sina Kim at Sian sa career at personal na buhay. Mas makabubuti kung ang diskusyon ay hindi nagiging maninira o mapanghimasok. Ang growth ng artists ay hindi dapat nakatali sa lumang issue lang. Ikaapat, mas magandang tingnan ang career, hindi lang ang issue. Mas makabuluhang pag-usapan ng mga bagong proyekto, acting growth,
bagong collaborations, individual achievements. Sa huli, ang ganitong balita ay bahagi ng entertainment news, pero ang tunay na mahalaga ay kung paano tayo bilang audience magre-react, may respeto, balanse, at hindi nagpapadala agad sa intriga. Sa mundo ng showbiz, normal na may mga lumang issue na muling nabubuhay, lalo na kung ang mga taong sangkot ay malalaking pangalan at minsang naging bahagi ng isang sikat na tambalan o relasyon. Sina Kim Chiu at Sian Lim ay hindi lang basta artista noon sa mata ng publiko. Naging simbolo sila ng isang era ng love team culture. Kaya kahit lumipas na ang panahon at nagbago na ang sitwasyon nila, may mga fans at netizens na patuloy na bumabalik sa kwento nila. Pero mahalagang tingnan ito sa mas mature na perspektibo. Una, ang pagbabalik ng issue ay hindi laging nangangahulugang may bagong conflict. Minsan, sapat na ang isang lumang clip, throwback post o haka-haka para muling magliyab ang usapan online. Sa panahon ng social media, mabilis mabuhay ang lumang naratibo kahit walang bagong konkretong pangyayari. Dito pumapasok ang responsibilidad ng audience na maging mapanuri. Hindi lahat ng umiinit na usapan